Sa kamamadali kong lumabas ng apartment niya, hindi ko na napansin na nakabukas pa lang nasa ibaba ko. Mabuti na lang inilapitan ako ng Ali at sinabing, "Otoy, nakabukas ng garahe mo." Naagad ko namang tinaas to. Nagpasalamat sa kanya. Walang anuman yon. Nginitian niya ako sabay alis nito. Sumakay na ako ng jeep pauwi sa amin. Nang biglang tumunog ang aking phone. Si Uncle John ay nag-text sa akin. "Asan ka na?" "Pauwi na ako, Uncle." "Bakit?" Reply ko sa kanya. "Chinek lang kita. Hinahanap ka na kasi ng mama mo rito." "Tatawagan ko na lang po si Mama, Uncle." "Sige boy, ingat ka." At ibinalik ko na yung phone sa aking bulsa. Napabuntong hiningan lang ako sa nangyari sa akin kanina. Pagdating ko ng bahay, sinalubong ako ng aking kapatid na si Dominic. "Kuya, kanina ka pa hinahanap ni Mama." "Oo, alam ko. Nakausap ko na siya kanina." "Bakit, ano bang kailangan niya?" "Malay ko. Kilala mo naman si Mama eh." Yun na lamang naisagot ko sa aking kapatid. Saka ako umakyat sa itaas at pumasok na sa aking kwarto. "Bading ka ba?" Nabasa kong text galing kay Karen. "Nilayasan mo ako sa pangalawang pagkakataon." Sunod niyang text na hindi ko na-replyan. "Bading, bading, bading." Sabi niya sa pangatlong niyang text. Siguro maliit yung sayo kaya naiya ka ipakita sa akin. Sunod pa nitong mensahe sa akin na hindi ko pa rin na-replyan. Hindi ko nilang pinansin ang kanyang mga text. At yung iba, hindi ko na binasa. Binura ko nilang to kaagad at in-off ang aking phone. Saka ko nahiga sa kama. Hindi ko na napansin na nakaidip na pala ako dahil ginising ako ng aking kapatid. Kuya, si Ate Emma nasa telepono. Hinahanap ka." Kaya naman bumangon ako kaagad at bumaba sa sala. "Hello?" Inaantok na tanong ko. "Hello, Ken. Anong nangyari sa cellphone mo?" Naka-off eh. Nalobat siguro." Rason ko na lang sa kanya. "Puntahan mo ko rito sa ospital." "Bakit? Anong nangyari? Bakit nasa ospital ka?" Gulat kong tanong sa kanya. "Sira. Nurse ako rito, di ba?" Natatawang saad niya. "Ay, oo nga pala no." "Bagong gising ka nga. Punta ka rito ha." "Oh, sige. Maliligo lang ako." Ani ko sa kanya. Saka ibinaba na ang phone. Tumingin ako sa orasan. Mag-alas-tres na pala ng hapon. Nakita ko naglalaro ng PlayStation ng aking kapatid sa sala. "Dom, nasan si Mama?" Tanong ko sa kanya. "Andun, lumabas ng bahay." "Saan nga?" "Pumunta kay Papa sa barangay hall." Sige." Kuya." "Ano?" "Naalala ko nga pala si Uncle John tumawag rin kanina. Hinahanap ka." "Anong sabi mo?" Di malamang tulog ka.
Puntahan mo raw siya bukas ng umaga. May bibigyan raw siya sa'yo. Ano na naman kaya yun? Malay ko. Hindi ikaw ang kausap ko. Sagot ko naman sa kanya. Dahil sarili ko ang tinatanong ko ng mga oras na yun. Ay, gulo mo kuya. Nito. At napailing na lang ako at umakyat sa taas. Kinuha ang aking tuwalya. Saka dumiretso ng banyo para maligo. Nang nakapag-ayos na ako, Dom, sabihin mo kay mama na pupunta lang ako ng ospital Ha? Bakit kuya? Magpapagamot ka na ba sa ulo mo? Binatukan ko to kaagad. Sira. Susunduin ko si Emma. Uy, kuya. Matinig ka talaga. Nito habang hindi inaalis ang atensyon nito sa nilalaro niya. Mabatukan ko na sana to nang biglang tumunog ang phone namin sa bahay. Hello? Ken? Asan ka na? Tanong ni Emma sa akin. Paalis na ako. Pupunta na kita dyan. Sagot ko naman sa kanya. O sige, hintayin kita. O sige, alis na ako Bye. Dominic, alis na ako. Paalam ko sa aking kapatid. Okay, lover boy. Napailing na lang ako sa sagot ng aking kapatid. Sumakay ako ng tricycle papunta roon. At bigla ko naalala na naka-off pa pala ang aking phone. Kaya nung buksan ko ito, maraming pumasok na text at missed calls galing kay Uncle John, Karen, at kay Emma. Inisa-isa kong basahin ng mga text. At nung nabasa ko ang text ni Uncle John na parang naiinis, agad ko tong nireplyan. At wala pang ilang segundo na mag-reply kagad to. Ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit si Karen? All caps pa ang letters niya. Kaya naman tinawagan ko na lang to. Uncle John, wala naman akong ginawa sa kanya. Bakit? Ano bang sabi niya? Tinulak ma raw siya kaya nagkasugat siya sa braso. Ano to sa akin? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Nasaan ka ba ngayon? Tanong niya. Papunta po ako ng ospital. Ha? Anong gagawin mo doon? Kulat nitong tanong sa akin. Susunduin ko po si Emma. Kilala din ni Uncle John si Emma. Kaya nang masabi ko ang pangalan, kumalma na siya kaagad. Ganun ba? Ano? Kayo na ba? Hindi po. Hindi ba pwedeng sunduin sa trabaho ang kaibigan, Uncle? Natatawa kong tanong sa kanya. Pwede ba yun? Oo kaya. Sagot ko sa kanya. Sige. Pumunta ka dito bukas sa bahay Samahan mo akong pumunta kay Karen. Uncle, baka hindi ako pwede. Alis na kasi bukas si Emma. Rason ko sa kanya. Oh? Saan ang punta niya? Mag-abroad na po. Sige. Ako na lang ang pupunta bukas. Sige na, mag-ingat ka Haning ito sa akin. Dahil naririnig ko si Ante sa background niya. Kaya agad niya nang binaba ang phone. Nakalusot ako ron Ani ko sa aking sarili.
noong naglalakad na ako papasok sa ospital. At pagdating ko sa second floor, kung saan naka-assign si Emma, nakita ko to sa desk nila, kasamang iba niyang kasamahan. Hi! Bati ko sa kanya. Natinignan ako ng mga kasamahan niya. Hi! O teka, kunin ko lang yung mga gamit ko ha. Paalam nito at pumunta na sa locker room. Nakatayo lang ako roon, habang tumitingting ako sa paligid. Nang biglang may lumapit sa akin. Isa sa mga kasamahan ni Emma. Hi, ikaw pala si Ken. Ako si Ken. Hello. Pakilala ko sa kanya. Mamimiss mo siya, no? Aalis na kasi siya bukas. Ani nito sa akin. Oo nga eh. Boyfriend ka na ba niya? Bigla akong tinanong ng isang kasamahan niya. Tawa at ngiti lang ang tanging na isagot ko. Kasi hindi ko naman talaga alam kung anong sagot sa tanong na yun. Hindi ko alam kung ano talaga kami ni Emma. Oo, may nangyari sa aming dalawa kagabi. Pero hindi yun yung sign na kami na. Kaya ngiti lang ang naisagot ko sa kanila. Nung tinanong uli ako ng isa niyang kasamahan. Sana bumalik na si Emma. Dahil naiilang na ako sa mga kasamahan nito. Hani ko sa aking sarili. Tulungan mo ko. Ani ni Emma nung lumabas to sa locker room nila. Yes! Bulong ko sa sarili ko. At nung makita ko na itong lumabas, ako na magdala niyan. Inabot ko yung supot at bag na dala niya. Okay, salamat talaga ha. Sabi ni Emma sa kanya. At nag-iyakan pa ang mga to. Dumating din yung mga doktor. At iba pang mga nurses na kasamahan niya rati sa ibang department. Mag-ingat ka palagi. At huwag mo kami kalilimutan ha. Girl? Sabi nung kumausap sa akin kanina. Oo. Sus, girl ka dyan. O sige na. Salamat sa inyong lahat at sa farewell party na ibinigay nyo. Paalam ni Emma sa kanila. At saka na kami umalis ng ospital. Ang dami mo namang dala? Hani ko sa kanya. Kaya nga pinapunta kita ron eh. Ani nito sa akin na naghihintay na kami ng masasakyan sa labas. Mag-taxi na lang tayo. Hindi to kakasya sa tricycle. Ako nang bahala. Ani ko sa kanya. Sige ba? Nakangiting sagot naman ito. Saka kami pumara ng taxi. At sumakay na kami. Bakit ka tingin ng tingin sa akin? Tanong niya nung nasa taxi na kami. Wala. Nagagandahan lang ako sa'yo. Ani ko sa kanya na nag-blush naman to. Anong sabi pala sa'yo ng mga kasamahan ko? Kinamusta lang ako. Yun lang. Yun lang ba talaga? Pagungulit nito sa akin. Sa totoo lang eh. Tinanong nila kung girlfriend na raw ba kita. Tapos, ano sagot mo? Wala. Ngiti at tawa lang nasagot ko sa kanila. Ganun? Oo. Hindi ko naman alam kung ano ba talaga tayo eh.
Tumingin ako sa driver bago sinabing, hindi naman ibig sabihin na may nangyari na sa atin eh. Tayo na, diba? Bulong ko sa kanya. Hindi naman to kaagad nakasagot. At hindi niya na ako pinansin. Emma? Tawag pansin ko sa kanya. Ngunit hindi ito lumilingon. Parang hindi niya ako naririnig. Kaya hindi ko na lang to dinugtungan pa. At tumahimik na lang ako sa aking kinauupuan. Habang nakatingin sa bintana. Pagdating namin sa kanila, binayaran ko na yung driver at binitbit na ang mga gamit niya. Sige, salamat. Sabi niya sa akin at napatingin na lang ako sa kanya. Okay ka lang ba, Emma? Parang nagbago ang kanyang timpla. At dahil sa hindi naman to sumagot, nagpaalam na lang ako na uuwi na ako sa amin. Pero hindi pa rin to sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hanggang sa lumabas na lang ako at umuwi sa amin. Habang naglalakad ako palayo sa kanila, maraming pumapasok sa aking isipan. Kung ano ba talaga ang status naming dalawa. Mag-on na ba kami? May nasabi ba akong masama? Tama naman ako, di ba? Dahil hindi naman niya sinabi na kami na. Or hindi kami. At fubo lang kaming dalawa, parang ganun. Pero nung pagdating ko sa amin, nag-text to, nag-sorry. Okay lang yun. Ingat na lang sa flight mo bukas. Reply ko sa kanya. At pinasok ko na ang cellphone ko sa aking bulsa. Pagpasok ko sa bahay, naglalaro pa rin ang aking kapatid. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Ay, teka, umuwi na ba si Mama? Tanong ko sa kanya. Na tanging kibit balikat lang ay sinagot sa akin. Tigil mo na yan. Haligo ka na. Nangangamoy baboy ka ni. Biro ko sa aking kapatid na nainis naman to sa akin. Susumbong kita kay Mama. Pananakot pa niya. E di magsumbong ka. Dilim na nang umuwi si Mama kasama si Papa. Dumandyan na sina Mama at Papa. Ani ko sa kanya. Na makita ko sila sa bintana. Huwag kang istorbo, kuya. Ani nito sa akin. Dahil tutok na tutok to sa kanyang nilalaro. Patay ka, papagalitan ka niyan. Pag hindi ka pa tumigil dyan. Babala ko sa kanya na hindi naman ako pinansin. Bahala ka. Ani ko na lang sa kanya. At naupo na ako sa sofa habang hinihintay ang pagpasok ng dalawa. Dominic, naligo ka na ba? Hinig di Mama mula sa labas ng pintuan. Kaya naman napatalo ng aking kapatid sa takot. Dahil buong araw lang to naglalaro ng games niya. At hindi pa to naliligo. Maliligo pa lang. Sagot nito. Habang tumatakbo tong paakyat sa hagdanan. Lintik na batang to? Dominic! Hindi ka pa naligo? Sigaw ni Mama na pumasok to ng bahay. Sinabihan ko na yan kanina. Ayaw makinig. Sumbong ko sa aking ina. Ikaw naman, Ken. Hindi mo pinilit ang kapatid mo.
Galit na saad sa akin ni Mama. Sa ayaw nga makinig sa akin eh. Rason ko sa kanya. Natahimik na lang ako na makita kong si Papa na pumasok. Tumayo ako at nagmano sa kanya. Hindi na nga ako nakapagmano sa mama ko dahil sigaw agad ang sinalubong sa akin. Kumain na ba kayo? Tanong ni Papa sa akin. Ay hindi pa po. Hinihintay po namin kayo. Sige. Kaya ninitin mo na yung pagkain natin. Pupuntahan ko lang sa taas ng kapatid mo. Ani ni Mama na nakita ko namumula pa ang kanyang mukha sa galit. Patay kang bata ka. Natatawang saad ko sa aking sarili. Saka ako pumunta ng kusina. Sumunod naman si Papa sa kusina. At siya na ang naglagay ng mga plato sa mesa. At iba pang kakailanganin namin. Oo nga pala. Aalis na pala bukas si Emma. Oh? Akala ko mamatagal pa. Gulat na tanong niya sa akin. Ewan ko ba kung bakit ganun yun. Masikreto talaga yun eh. Hindi naman to binanggit ni Mara at pare ah. Dadalawin natin sila mamaya sa kung ganun. Ani niya sa akin. Okay, tawagin mo na sila. Mama mamaya na paluin si Dominic. Utos nito sa akin na natawa na lang ako. Sige pa. Nasa hagdanan pa lang ako'y narinig ko ng boses ni Mama. Pati na ang hagulgol ni Dominic. Ma, mamaya na raw yan. Kumain na raw muna tayo sabi ni Papa. Para may lakas ka mamaya. Biro ko sa kanya. Natinignan tuloy ako ng masama ng aking ina. Kaya napatakbo na ako pababa sa hagdan. Humihigbi pa si Dominic nang maupo siya sa kanyang upuan. Ikaw kasi, sinabihan na kitang maligo kanina. Tigas ng ulo mo. Sermon ko sa kanya. Ikaw naman, Ken. Saan kami nagpupunta, ha? Kanina pa kita hinahanap. Saad ni Mama sa akin na napailing na lang ang papa ko. Inutusan ho ako ni Uncle Jan. Ando ko na rin si Emma kanina sa trabaho niya. Ani ko sa aking ina. Ling, si Emma pala sabi nitong si Ken ay aalis na raw bukas. Papuntang US. Ano? Walang sinabi si Mara at pare niya na. Biglaan nga eh. Kung hindi pa sinabi ni Ken, hindi ko rin malalaman. Ganun ba? O sige, puntahan natin mamaya pagkatapos natin kumain. Saad ni Papa. Magdadala ko ng ulam ha. Marami pa naman dyan eh. Saad ni Mama. At nang matapos na kami kumain, naligo na si Dominic habang nagpapalit naman ng damit si Mama at Papa. Ano Ken? Hindi ka ba sasama? Tanong ng aking ina. Dahil nakaupo pa rin ako sa sofa habang naglalaro ng game sa cellphone ko. Kayo na lang siguro? Ani ko sa kanya. Talaga? Hindi ka magpapaalam kay Emma? Gulat na tanong sa akin ni Papa. Sinundo ko na siya kanina at nakapagpaalam na rin ako. So okay na yun. Sagot ko sa kanya. Pero hindi ko sinabi na medyo nagkatampuhan kaming dalawa. Magbihis ka at sumunod ka ron. Huwag kang bastos. Saad ni Mama sa akin. Ling,
Huwag mo nang pilitin ng bata kung ayaw. Sa ganun lang? Magkababata sila tapos ganun lang? Inis na saad ni Mama kay Papa. Ay. Tanging buntong hininga na lamang narinig ko kay Papa. At pagkatapos ni Dominic, umalis na sila. Makalipas siguro ang isang oras, nag-text sa akin bigla si Papa. Hinahanap ka ng nino at ninang mo. Ano nito? Sabihin niyo na lang po masama ang pakiramdam ko. Reply ko sa kanya. Pumunta ka na rito. Respeto lang. Sabi ni Papa sa text. Please pa, huwag niyo na lang po akong pilitin. Ikaw bahala. Huling reply niya. At hindi na ako sumagot pa sa kanya. Nung paakyat na ako sa itaas, bigla may kumatok sa pintuan namin. Sinilip ko muna to sa bintana. At nagulat ako sa aking nakita sa labas. Si Emma. Kaya naman agad ko tong pinagbuksan. At nakita ko tong naluluha. Emma? Anong... Bigla niya ako niyakap. At sinabing, hindi ka kasi sumama sa kanila. Kaya, naisipan ko na lang pumunta rito. Naiiyak na sabi niya sa akin. Pumasok kami sa loob dahil baka may makita pa sa amin sa labas. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka ba umiiyak? Tanong ko sa kanya. Kasi, wala ka kasi. Aalis na ako bukas. Tapos wala ka. Kanina kasi parang... Hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin. Dahil bigla niya akong siniil ng halik. Mamimiss kita, Ken. Mamimiss kita. Hanin niya sa akin. Habang inihimas-himas nito ang pisngi ko. Magkadikit ang noo namin. At nag-abot ang mga ilong namin. Mamimiss kita, Ken. Mamimiss kita. Paulit-ulit na sambit nito. Emma. Sabay hila ko sa kanya. Paakyat sa hagdanan. At pumasok kami sa kwarto ko. At nilak ito. Sinilagad ako ng halik ni Emma. At lumaban naman ako. Tumagal pa to ng ilang minuto. Hanggang sa maglakbay na mga kamay ko patungo sa kanyang ibaba. Napansin ko naman na gusto ni Emma ang ginagawa ko. Kaya naman ginalingan ko pa. Hanggang sa naging mainit na mga tagpo. At maya-maya lang, bigla akong minakapang dugo sa kanyang ibaba. Patay. Sigaw ni Emma. May dalaw ako, Ken. Akala ko bukas pa. Napakamot na lang ako. Agad naman tumaba para pumunta ng CR. Mabuti nilang meron pang napkin si Mama. At inabot ko to kay Emma. Matapos tong makapagayos, bumalik kami sa kwarto at nahiga na kami sa hamak ko. Paano yan? Halis ka na bukas. Ani ko sa kanya. Habang yakap-yakap ko siya. Oo nga eh. Tung dalaw ko bakit ngayon pa?
pwede naman, di ba? Tanong ko sa kanya. Ano ang pwede? Yung ani ko sa kanya. Kaya naman bumangon to at naupo sa kama. Anong ano? Alam mo na yun. Ken, ang sagwa mo kaya? Sabi nito sa akin. Tumayo to kaya napabangon rin ako. Naisip ko lang kasi alis ka na bukas. At tayong dalawa lang nandito sa bahay ngayon. Alam mo na, pagkakataon. Paliwanag ko sa kanya. Dahil kanina pa ako init na init. Hindi nga pwede. May dalaw ako. Kakaumpisa pa nga lang eh. Marami ang ilalabas nito, okay? Sana kung last day. Pwede na yun. Maya-may narinig namin bumukas ang pintuan sa baba. Kaya naman napatigil kami. At nagkatinginan. Andiyan na sila. Mahinang sabi nito. Kaya naman tumayo at sumilip sa pintuan. Bigla na lang nawala si Emma sa kanila, no? Dinig kong sabi ni Mama sa baba. Baka pumunta lang sa kaibigan niya. Dinig kong sagot naman ni Papa sa kanya. Baka naman kadate si Kuya. Biro ni Dominic. Matulog ka na, Dominic. Di pa tayo tapos. Sinigawan to ni Mama. At nakita ko namang umakyat to kagad sa hagdanan. Kaya sinara ko agad ang pinto. Paano ko makakauwi niyan? Tanong ni Emma sa akin. Hintayin na lang natin na matulog sila. Anong oras naman? Tanong uli nito. Kaya naman napatingin ako sa aking orasan. Maghintay tayo ng mga 30 minutes. Saka tayo bumaba. Naupo na lang muna kami sa kama. At hinintay na matahimik ang buong bahay. Hinakbayan ko si Emma. At sumandal naman to sa akin. Ano ba talaga tayo? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at umayos ng upo. Aalis na kasi ako, Ken. At sa totoo lang, takot ako sa LDR. Bakit? Kung magiging tayo, ako ang magiging first girlfriend mo. Tapos aalis na ako bukas. Okay pa sana kung 2 o 3 o 10 buwan pa ang alis ko. Pero bukas na eh. Bukas na. Paliwanag nito. O ano namang problema ron? Balik ko namang tanong sa kanya. Kaya mo ba akong hintayin? Kaya mo ba maging faithful sa akin, Ken? Kaya ko. Di ba wala naman akong ibang niligawan? Hindi mo naman ako niligawan, Ken. Basta na lang may nangyari sa atin. Nito natahimik na lang ako. Yun na nga ang sinasabi ko eh. Okay sana kung nagligawan tayo. At bumuo tayo ng sapat na panahon para maging matatag tayo. Pero ang nabuo natin, simula pagkabata, pagiging magkaibigan lang. Walang intimacy. Well, kagabi oo. Pero alam mo naman ang ibig ko sabihin, di ba? Paliwanag nito. Kaya naman napayuko na lang ako at tumingin sa sahig.
Hindi dahil sa sinabi kong mahal kita at nangyari sa atin yun eh. Open ang lahat para maging tayo. Naiintindihan ko, Emma. Naluha tuloy ako sa kanyang sinabi. Natahimik kami ng ilang sandali. At may tumayo ako para tignan na kung okay na sa labas. Tara, hatid na kita. Ani ko sa kanya. Kaya naman dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan. At dahan-dahan ko ring binuksan ang pintuan namin sa baba. Hinatid ko siya na hindi kami nag-uusap. Pagdating namin sa may kalye nila, hindi mo nalang sana ako hinatid. Okay na ako. Gusto mo ba hatid kita bukas? Tanong ko sa kanya. Gusto mo ba? Hindi. Yun lang ang tanging na sagot ko. Nakatayo lang kami roon. Nagpapakiramdaman. Nang bilang tumunog ang kanyang phone. At nabasa niya ang mensahe na galing sa kanyang kapatid. Hinahanap na ako. Ani niya matapos niyang basahin ang text message. Sige, ingat ka na lang. Ani ko sa kanya. Nagkatinginan pa kaming dalawa. At bigla na lang tong naluha. Saka niyakap ako ng maigpit. Niyakap ko rin to pabalik. Naluluha rin ako. Dahil alam kong ito nang huling sandali magkasama kami. O sige na, umuwi ka na. Tulak niya sa akin. At nakita kong naiyak na to. Tumingin pa to sa akin bago to tuluyang tumalikod. At tumakbo pa uwi sa bahay nila. Habang ako'y nakatingin lang sa kanya. Hanggang sa pumasok na siya sa gate nila. Umuwi ako sa amin na mabigat ng balikat. At pagpasok ko sa gate, Ken, nagulat ako sa boses sa likod ko. Pa? Nagulat ako dahil nasa likuran ko to. Hindi pa ho kayo natutulog? Tanong ko sa kanya habang sinasara ko ang gate. Mag-usap nga tayo, anak. Umakbay ito sa akin at naupo kami sa harapan ng bahay. Tinignan lang ako nito at hinintay na magpaliwanag sa kanya. Ganito si Papa sa tuwing mahuhuli niya ako may ginawang kalokohan o anumang hindi niya gusto. Hindi ko po girlfriend si Emma. Ani ko sa kanya habang nakatingin sa sahig. Bakit hindi mo sinabing nandito lang pala siya sa bahay natin? Tanong niya. Nagpaalam lang po siya. Nakita ko ang mga mata niya na parang nagdududa. Sabay sabing, paalam lang talaga. Yun lang po talaga. Wala po nangyari sa amin. Ani ko sa kanya. Ay, Ken. Huwag mo na akong lokohin pa. Alam ko may ginawa kayo. Dagdag nito. Wala. Wala talaga. Bulalas kong sabi sa kanya. Anak, nakita kang pulang pang ibaba niya sa kwarto mo. Napatingin ako sa kanya. At ngumiti ito. Ay, Ken.
Okay lang yun, anak. Nagproteksyon ba kayo? Wala talagang nangyari pa. Hindi natuloy kasi meron siyang dalaw. Ani ko sa kanya na tumawa naman ng mahina ang papa ko. Maya-may natahimik na lang to bigla at tumingin sa akin. Oo, puti yung pang-ibaba niya, hindi pula. Ani ko sa kanya. Sabay tawa ng malakas si papa. Kaya natawa na rin ako. So girlfriend mo na siya? Tanong niya sa akin. Ngunit umiling lang ako. Hindi kami. Hindi mangyari maging kami. Kasi aalis na siya bukas. Ani ko sa kanya. Ramdam ko naman na nalungkot din ito. Kaya ang ginawa ko, hinalikan ko na lang siya sa kanyang noo. Matutulog na po ako. Good night pa. Paalam ko sa kanya. At narinig ko na lang na pubuntong hininga ang papa ko. Kinaumagahan, tumabay ako sa may kali nila Emma. At nakita kong pinasok ng papa niyang bagay sa loob ng taxi. Nakita ko nagiiyakan silang magkakapatid. Pati na ang ibang tiyahin at tiyuhin nito. Tumingin si Emma sa akin. Naluluha tuloy ako. Kumuha ito sa akin habang initian ako. Bago pa tutuloy ang pumasok sa taxi. At matapos isara ni Ninong Darlie ang pinto, umalis na to kaagad. Pinahiran ko ang luha ko. Nang biglang umakbay sa akin si Uncle John. Marami pang babae dyan, Ken. Ani sa akin ni Uncle. Bata ka pa. Marami dyan. Dagdag pa nito. Bakit po kayo napadalaw? Tanong ko sa kanya. Pasyal tayo, Ken. Saan naman po? Kinindatan niya ako sabay sabing, pinaalam na kita sa parents mo. Sabi niya na alam ko na kung saan ang bagsak namin. Kena Karen. Kagaya sa palaging suot nito, naka-skimpy shorts to at nakasando na walang panloob. Nung binati kami sa pinto. Welcome home, my love. Bati niya sa aking uncle. Habang tinignan naman niya ako ng masama. Nagluto ka ba? Tanong sa kanya ni uncle. Oo. Ay, hindi ko naman alam na isasama mo pala si Ken sa'yo. Kaya pagdalawahan lang ang niluto ko. Sorry, Ken, ha? Okay lang. Hindi naman ako gutom eh. Mabuti naman kung ganun. Broken-hearted yan. Kaya relax ka lang. Ani ni uncle sa kanya. Aww, ang baby broken-hearted. Iniwan ka ng boylet mo, Ken? Biro niya sa akin. Natinignan ko naman to ng masama. Aww, kawawa naman ang bading. Maya-may sinita siya ng uncle ko. Walang bading sa lahi namin. Okay, sabi mo eh. Sungit na sagot ni Karen. Matapos kumain ay naganda ng may inom si Karen. At naganda rin to ng pulutan. Ang aga pa, uncle ah. Ani ko sa kanya. Dahil mag-alas 11 pa lang. May alak na agad sa mesa.
Mabuti ng maaga. Ani ito habang nagsasali ng alak sa baso niya. Baka magalit si auntie niyan pag uwi mo mamaya. Ani ko sa kanya habang nakatingin ako kay Karen. Wala ang auntie mo. Nasa probinsya. Kaya dito ako matutulog. Sabay inom niya ng alak. Hindi ka uuwi ngayon? Mahinang tanong ko sa kanya na nakita ko namang tumayo si Karen at kumandong pa to sa kanya. Yes, makakasama ko ang love ko ngayong gabi. Sabay halik niya sa pisngi ng uncle ko habang nakatingin to sa akin na para bang inaakit ako nito o iniinggit. Ganun na nga, love. Dito ako matutulog mamaya. At alam mo ba kung ano to? Tanong niya kay Karen na may kinuha to sa bulsa niya. Wow! Ang dami naman yan, loves. Oo. Kasi miss na kita eh. Hanin nito na pinakita pa sa akin ni Karen ng isang buong box ng proteksyon. Nakailang baso na rin si Uncle at nakakalahati na rin to ng bote. Panay pa rin ng kantsaw at biro sa akin ni Karen pero hindi ko to pinapansin. Hanggang sa nagalit na rin ako dahil sa hindi natuloy ang pagpapaligaya namin ni Emma kagabi. Teka muna, love ha. Magbabanyo lang ako. Paalam ni Karen sa uncle ko. Sige, lipat lang ako sa sofa. Ani ni Uncle John. Nakita kong tinamaan na talaga to. Dinala ko ang bote ng alak sa center table. At nang makita ko nakasandal na lang si Uncle John sa sofa, at pumipikit-pikit na to. Boy, bakikuha ngayong yosi ko sa kwarto? Bigla niyang utos sa akin. Sige po, Uncle. Kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto nila. Nakita ko sa salamin ng pinto ng banyo nila na nakaupo sa toilet bowl si Karen at umiihi to. Hindi niya ata ako napansin na pumasok dahil hindi niya tinawag ang aking pansin. Hanggang sa hindi ko sinasadya na nakita ko ang nasa ibaba niya. Kaya naman biglang nabuhay ang dugo ko at nag-init ako. Napalunok na lamang ko ng laway. Sumilip muna ako sa labas. At nakita kong si Uncle John ay nakahiga na sa sofa at tulog. Nakita ko sa loob ng banyo si Karen na nakatalikod pa rin to at nasa tuhod pa rin niya ang kanyang pang-ibaba. Tingnan natin kung masasabi mo pa rin bading ako. Hani ko sa aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa banyo. At nang tumuwad na to para i-flush yung toilet, agad-agad akong tumayo sa kanyang likuran na ikinagulat nito. Ken! Sigaw niya sa akin. Tinikit ko ang aking ibaba sa kanyang likuran. At tumayo naman to ng maayos. Kita ko sa harap ng salamin na naguguluhan to. Anong sabi mo sa akin kanina, ha? Bading ako? Ha? Hoy, ano yan? Naguguluhang sabi nito. Hanggang sa hindi na nakapaligpa si Karen. At maya-may napansin ko na nagiinit na rin to. Kaya mas lalo akong ginanahan.
Hanggang sa ilang sandali pa, naabot ko na ang sukdulan. Bading ha? O ano ngayon? Ani ko sa kanya habang hinahabol ko pa ang hininga ko. Baliw ka, Ken. Mahinang saad niya. At tiningnan ako sa salamin. Baliw ka. Galit na saad niya sa akin. At humarap to. Ikaw kasi. Sabi ko sa kanya na nagpahid to ng pawis sa noo niya. At sa ibaba. Ang hapdi, Ken. Hindi lang yun eh. Hindi mo pa tinapos. Ang bilis mo naman. Galit na galit to sa akin. Habang ako, tawa lang ng tawa sa kanya. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang maglakbay ang kanyang mga kamay. At ginawang ice cream ang nasa ibaba ko. Hindi na rin ako nakapalag pa. Dahil iba ang galing ni Karen. Alam mo, Ken? Tama nga ako. May nagbago nga. Nakangiting sabi niya sa akin. At hindi lang yun. Maraming magbabago sa ating dalawa. Dagdag pa niya. May papakilala ko sa'yo, Ken. Tura ng aking uncle. Sino po? Tanong ko nung dinala ko ni uncle dyan sa isang restaurant. Basta, huwag mo pagsasabi kahit kanino kung saan tayo pumunta, ha? Bibigyan kita ng allowance. Talaga po? Oo. Promise ko sa'yo yan. Basta shh ka lang, ha? Basta po, bibigyan mo ko ng allowance eh. Walang problema sa akin yan. Sabi ko naman sa kanya. Andito na siya. Natutuwang sabi ni Uncle dyan sa akin. Kaya naman napatayo rin ako nang tumayo to. At napanganga na lang ako sa babaeng naka-tight blouse at miniskirt na nakangiti sa amin. Sorry kung nalito ko ah. Sabi nito nung nasa harapan na namin siya. Okay lang. Halos kararating lang din namin. Sagot naman ni Uncle dyan sa kanya. Pinaupo siya ni Uncle at tumingin to sa akin na agad namang tumingin sa Uncle ko. Don't worry. Pamangkin ko yan. Mapagkakatiwalaan yan. Saad niya sa babae. Nangginitian naman ako nito at inabot ang aking kamay. Hi, I'm Karen. Pakilala niya. Psst, hoy, pakilala ka. Tura ng aking uncle. Ako nga pala si Ken. Pakilala ko sa kanya sabay inabot ko ang kanyang kamay at nagkamayan kami. Yun ang unang araw na nakilala ko si Karen. Maganda, sexy, mahaba ang buhok. Batang-bata ika nga ng uncle ko at makinis ang kutis. Uncle, sino po siya? Tanong ko sa kanya nung hinatid niya na ako sa amin. Yung deal natin, ha? Opo. Girlfriend ko siya, Ken. Ha? Magkasing edad lang kami nun ah. Ani ko sa kanya. Yun nga ang maganda eh. Mas matanda naman siya sa'yo ng 2 taon. Sabi ng uncle ko. So bali 19 siya. Dahil 17 ako. Sabi ko sa kanya. Smart ka talagang bata ka. O basta ha.
Huwag mong ipagsasabi sa iba. Sekreto natin yan. Opo, Uncle. Makakaasa ka po. Isa pa pala, Ken. Mahal ko na yun. Kaya ayaw na ayaw kong may pumaporma sa kanya. Kaya kapag may time ka, bisitahin mo, ha? Bakit po? Basta, kung meron akong ibibigay sa kanya, ikaw maghahatid, ha? May extra ka sa akin. Talaga po? Sige, Uncle. Approve. Natutuwa akong sabi sa kanya. At ngayon, 7 years later, nandito ako ngayon nakasandal sa malapit sa pintuan ng banyo. Habang nakaload sa harapan ko si Karen. Karen, tama na. Sabi ko sa kanya. Dahil natauhan na ako sa nagawa ko sa kanya kanina. Bakit? Tanong niya habang sarap na sarap sa ginagawa niya sa akin. Tama na. Tapos na ako. No. Unfair ka naman. Ikaw naabot mo ng langit. Ako hindi pa. Naiinis na sabi niya. Baka hanapin na tayo ni Uncle John. Rason ko sa kanya. Nakakalahati na ng alak yun. Tulog na ngayon yun. Mabilis niyang sagot sa akin. Hindi na talaga tatayo yan. Sabi ko sa kanya. Kaya naman tumigil to at tumayo. Natinitigan pa niya ako ng masama. At sinabing, Punyeta? Tapos ka na? Hanggang dun lang ba talaga ang kaya mo? Inis na tanong niya sa akin. Nakabit-balikat lang ang sinagot ko sa kanya. Aray! Ang nasambit ko ng pinisil niya to. Useless yan. Galit na itinaas ang pang-ibabang damit nito. Saka lumabas ng banyo. Kaya natawa na lang ako. O ito sigarilyo ng uncle mo. Huwag mong kalimutan. Abot nito sa akin nung lumabas ako ng banyo. At paglabas ko, nakita ko si uncle na nakatulog na sa sofa. Kaya naman nilagay ko na lang sa center table ang kanyang yosi. Sabi ko sa'yo tulog yan. Ani ni Karen sa likuran ko. Naikinagulat ko. Dahil hindi ko napansin na sumunod pala to sa akin. Okay. Yun lamang ang sinagot ko sa kanya. At naupo na ako sa kabilang dulo ng sofa. Habang nasa kabilang dulo naman yung uncle ko. Alam kong tulog si Uncle John. Hindi kasi to sanay uminom ng hard. Pero pag beer, gising pa to. At hindi mo akalain na nakailang bote na siya. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob kanina sa banyo. Dahil alam kong bagsak na to. Nakatayo lang sa kabilang side ng center table si Karen. Habang tinitingnan si Uncle John na humihilik sa sofa. Dinig ko galing sa kanya. At muli itong tumingin sa akin. Kinuha niyang remote control ng component. At nagpatugtog to ng slow dance music. At nagsimula na tong sumayaw papalapit sa akin. Tinignan ko lang siya habang sumasayaw to sa harapan ko. Pinaghiwalay pa niya ang dalawang tuhod ko. Saka to tumayo sa pagitan. Kininditan niya ako. Kaya naman pasulyap ako sa aking uncle. Hanggang sa dahan-dahan tong kumembot. At hinuhubad na ang kanyang suot. Habang binabato sa mukha ko. Tinanggal niyang butones ng kanyang shorts. Dahang-dahang ibinababa.
at hinayaan lang tong bumagsak sa sahig. Habang dahan-dahan lang tong kumikembot sa harapan ko, habang naglalakbay ang mga kamay nito. At nung hinimas niya ang aking nasa harapan, napaliyad to ng konti na tila nasasarapan sa ginawa niya. Tinatawag niya ng mahina ang aking pangalan, habang patuloy lang to. Nakita kong lumalabas ang dila niya, na tila binabasa ang kanyang natutuyong labi. Saka tutumingin sa akin, at minitian ako. Tinatawag niya ako, ngunit hindi ako makagalaw, at nakasanda lang ako sa sofa. Reaksyon niya, dahil sa hindi ko paggalaw. Ngunit ngumiti uli ito, at lumuhod sa pagitan ko. Gising na ba? Pili ang tanong niya sa akin, ngunit hindi naman ako sumagot. Yumuko na lamang to. Gusto mo ba? Ani niya sa akin, sabay tanggal ang botones ng shorts ko. Habang ako, napatingin ako sa kaliwa, kung saan natutulog ang aking uncle. Huwag ka mag-alala, tulog yan. Pasiguro ni Karen sa akin. Nahawak-hawak niya ng pang-ibaba ko. Nagigising na siya. Ani niya na parang kinakausap niya to. Tinatablan. Eto ba si uncle mo? Sabi niya, habang may milagrong ginagawa sa ibaba ko. Nakatingin lang ako sa kanya na parang walang pakialam sa ginagawa niya. At makalipas ang ilang minuto, napapikit ako bigla. Dahil tumalab ang ginagawa niya sa akin. At nakita ko naman tong napangiti. Dahil hudyat to na nagiinit na rin ako. Ready ka na? Mahinang sabi niya sa akin. At nung nakita nitong gising na yung akin, pumatong na to. Hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Pansin sa mukha ni Karen na init na to. Hanggang sa maya-maya pa'y nakaramdam na malapit na si Ken. At ilang sandali pa, naabot niya na ang kanyang sukdulan. Nainis na naman si Karen sa kanya dahil sobrang bilis nito. Ngunit agad naman na naglinis ang dalawa. Ang swerte mo ha? Pero kahit 2 beses mo nang ginawa sa akin yun, mabait pa rin ako sa'yo. Naiinis na sabi niya sa akin. Salamat Karen. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Kaya naman napatingin to sa akin. Napabuntong hinanga na lamang to. Sabay ngiti. Hinimas nito ang kabilang pisngi ko. Kaya naman napangiti din ako sa kanya. Sorry Karen ha, kung nagawa ko yung sa tinakpan niya ang aking bibig. Wala yun. Kasalanan ko din naman eh. Ilang taon din kitang tinukso. Napangiting sabi niya sa akin. Hindi. Ang totoo niyan eh. Hindi. May kasalanan rin ako sa'yo. Tutol niya sa akin. Nagkatingin na lamang kaming dalawa sa loob ng banyo. Ewan ko ba kung bakit ko nalang siyang biglang niyakap. At niyakap niya rin ako. So, wala na bang chance na tatayo yan? Pili ang tanong niya. Hindi na siguro? Sagot ko sa kanya na sinapak ako sa balikat.
Pagkatapos itinulungan ko siyang ipasok si Uncle Jan sa kwarto nila. At nung nahiga na to sa kama, nagpaalam na ako kay Kari na uuwi na ako. Hindi ka ba pwedeng magstay? At bukas ka na umuwi? Tanong niya nung nasa sala kami. Sorry, may pasok na kasi ako bukas eh. Hindi ako pwede. Ani ko sa kanya, na parang nalungkot naman to. Babalik ako bukas kung gusto mo. Ani ko sa kanya. Kaya naman agad to napalitan ng ngiti. Sige, balik ka bukas after work mo. Ipagluluto kita. Ani niya sa akin. Sige, salamat ha. Ani ko sa kanya. Saan? Loko. Sige na, umalis ka na. At tuloy na nga ako umalis ng apartment. At sumakay ng jeep na magaan ang pakiramdam ko. Na tila parang may nagbago sa buhay ko. Ganto pala pag nakatikim ka na. Ani ko sa aking sarili. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nasa ulap ka. Natutuwa ako sa bagong pakiramdam ko ngayon. At pagdating ko ng bahay, ayun, sinalubong ako ng sermon at sigaw ng mama ko. Habang yung kapatid ko naman, umiyak na nakaluhod sa harap ng altara. Bakit ngayon ka lang? Kaninang umaga ka pa umalis ng bahay ah? Galit na sabi niya sa akin. Kasama ko si Uncle Jan. Pumasyal lang kami. Rason ko sa kanya. Puro ka pasyal? Pa kung ano-ano ang ginagawa niyong dalawa ha? Pasyal lang ma. Relax ka lang, okay? Relax ka dyan. Nainis niyang sabi. Matapos salubungin ang sermon ni Mama, nilapitan ko ang aking kapatid. Ano na namang ginawa mo? Kuya. Ang dali-dali maligo. Hindi pa rin naligo. Panay lang ang laro. Narinig kong tinig ni Mama sa kusina. Ikaw naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Ani ko sa aking kapatid. Kuya. Ay nako, kasalanan mo yan. Kung ako sa'yo, sundin mo ang sinasabi ni Mama. Kundi, nako, yan ang mangyayari sa'yo araw-araw. Payo ko kay Dominic, na umiyak habang nakaluhod sa harap ng altara. Tumayo ka na dyan. Kuya, baka pagalitan ako eh. Tumayo ka na dyan. Andyan na si Papa. Ani ko sa kanya na tumingin to sa bintana. At nakita niya si Papa na papasok na ng gate. Nakita ko namumula ang tuhod nito. At umihikbi pa rin nung pumasok na si Papa ng bahay. Buntong hininga na lang narinig namin nung makita si Dominic at ang tuhod niya. Aida? Ang tigas ng ulo eh. Hindi nakikinig. Sabi ni Mama nang lumabas to ng kusina. Kanina ko pa sinabihan na maligo eh. Pero ang tigas talaga ng ulo nito. O ikaw Ken, saan ka naman galing? Tanong ni Papa sa akin. Sinama po ako ni Uncle Jan. Hindi ho ba nagpaalam sa inyo? Oo. Tinanong ko lang kung bakit late ka na umuwi. Hapon na kasi. Ani niya sa akin.
Marami kasi kaming dinaanan pa kaya nalate ako. Sagot ko na lang sa kanya. Sige. Tulungan mo na yung kapatid mo sa taas. Pa? Huwag nang matigas ang ulo anak ha? Mahinang sabi ni Papa sa kanya. Naniyakap pa niya to. Nang narinig ko na lang na parang nag-grill si Mama sa likuran namin. Mukhang naiinis pa rin si Mama sa kanya. Inakyat ko na sa taas si Dominic habang naririnig namin na nagtatalo si Mama at Papa sa kusina. Yan ang resulta sa taong matigas ang ulo. Ani ko sa kanya nung pinunasan ko ang kanyang tuhod. Kuya, alam mo naman na pwede pa naman akong maligo mamaya. Ikaw naman kasi. Sabi ko sa'yo, sundin mo ang utos ni Mama. Hindi ka talaga nakikinig eh. Ayan tuloy ang napala mo. Huwag ka nang umiyak. Kita mo ako? Sunod-sunuran na ako kay Mama. O diba? Hindi na ako lumuluhod sa harap ng altar. O tinataas ang tenga ko. Basta sumunod ka lang. Yun lang ang sikreto nun. Payo ko sa aking kapatid. Sige kuya, susunod na ako. Good. O sige, maligo ka na. Ang baho mo? Ani ko sa kanya. Kinabukasan, nagmamadali akong umalis ng bahay para maabutan ko yung kapitbahay naming jeepney driver. Manong Rod! Manong Rod! Tawag ko sa kanya. Dahil nakasakay na to sa jeep niya at dinig kong nakaandar na rin to. Oken! Bilis! Sakay ka na! Anito sa akin nung malapit na ako. Salamat po, Mang Rod. O ang aga mo ata ngayon. Ohoy, may tatapusin ho kasi akong importanteng report. Rason ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, gusto kong makarating na maaga roon para hindi ko makita si Dayan sa reception's desk. Kaya pagdating ko sa trabaho, nakita ko na mga kasamahan lang niya ang nandun. Kaya kampante akong pumasok sa loob at naupo na sa cubicle ko. Tol, may bad news akong narinig. Saad ni Aldo nang dumungaw to sa cubicle ko. Ano naman? May mamamatay daw ngayon. Talaga? Tanong naman ni Jet sa kabilang cubicle. Sino naman? Tanong naman ni Jepoy. Sino pa nga ba? Kundi si Ken. Sabay tawa ng tatlo. Mga loko kayo? Tol, kalat na sa buong office ang nangyari last week. Ani ni Jepoy sa akin at pumasok pa to sa cubicle ko. Sira ulo ka talaga? Pagkakataon mo na yun eh. Tapos, Ani niya sa akin. Tol, hayaan mo na yung si Kane. Depensa sa akin ni Jet. Ganyan talaga pag virgin pa. Sabi nito sabay tawanan naman ng tatlo. Habang ako, tahimik lang. Tuloy lang ako sa trabaho ko. Nang bigla na lang nawala si Aldwin. At may biglang sa likuran namin ni Jepoy. Good morning, ma'am. Sabay naming bati sa kanya. Good morning. Jepoy, I don't think this is your cubicle. Sabi nito sa kanya na napahiya tong lumabas sa cubicle ko.
Ken. Yes, ma'am. Agad kong tayo at lapit sa kanya. How's the Chrysostoma report? Tanong niya. Almost done na po, ma'am. Isasubmit ko to before noon. Ani ko sa kanya. That's good, that's good. Alright, guys. Go back to work. And Ken, I need to talk to you about something. Follow me to my office. Ani niya sa akin. Yes, ma'am. Napayuko lang ako at sumunod sa kanya papunta sa office. Patay. Mahinang sabi ni Jepoy nung dumaan ako sa kanyang cubicle.